Ang submarine acquisition project ng Philippine Navy, matutuloy na nga ba? Ito nga po sa kasalukuyan ang pinakainaabangan at pinakamahal na proyekto ng modernization program ng AFP. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Pinag-usapan na nga po mga idol ng Armed Forces of the Philippines at ng 3 pang service branches kung paano sisimulan ang pag-utilize sa annual capital expenditures upang i-procure ang ibang mga equipment kabilang na mga firearms, trucks, night fighting systems, PPE at pati na mga initial down payment sa mga mas malalaking proyekto ng AFP Modernization Program. Ito nga po ay upang ma-avoid ang over-reliance ng AFP Modernization Program sa pagpondo kung saan ginagamit nga po ito para sa mas malalaking ticket na proyekto upang bayaran ang mga multi-contractual authorities sa installment payments para sa mga proyekto pinirmahan. Kabilang nga po sa mga pinaglalaanan ng pondo ay ang Philippine Air Force Acquisition Project ng multi-role fighter aircraft. Dito nga po ay pinaplano mag-acquire ng 40 units ng mga fighter aircraft, kabilang na rin ang ammunition at spare parts, gayon din ang basic improvement kung saan meron itong kabuoang budget na $7 billion. At dahil nga po dito ay nangangailangan ng suporta ang Department of National Defense upang pahabain pa ang payment terms ng Pilipinas at nang sa ganoon ay ma-afford nga po natin pagsabay-sabayin ang acquisition projects. Bukod nga po sa mga multi-role fighter aircraft ay kasama rin sa big ticket ng AFP Modernization Program ang submarine acquisition project ng Philippine Navy. Para sa proyektong ito mga idol ay kayang-kaya nga pong ilabas ng Philippine government ang initial deposit na binubuo lamang ng 5% hanggang 15% ang total value. Ngunit hindi nga po ito basta-basta mapipirmahan hanggat hindi pa nga nasisecure ang financing para sa kabuoang amount ng proyekto. Gayun din nga po ay dapat baguhin din ang lumang presidential decree na maglilimit sa paggamit ng long-term soft loans para sa defense projects. Ayon nga po sa batas mga idol, ang Pilipinas ay pwede nga lang gumamit ng soft loans para sa mga proyekto hanggang sa $300 million na halaga ng mga acquisition projects. At dahil nga po sa limitadong pondo na ito, ay kukunting unit lamang ng mga eroplano o di kaya barko ang ma-acquire ng ating bansa. Sa kasalukuyan ay tanging Estados Unidos, Sweden, South Korea at France lamang ang nagbibigay ng indikasyon na sila ay willing mag-provide ng soft loans, hindi lang para sa multi-role fighter aircraft acquisition project, kundi pati na rin sa ibang proyekto tulad ng submarine acquisition project. Kaya't nasa sa kamay na nga po ito ng Philippine government mga idol kung babaguhin nga ba nila ang batas upang tanggapin ang mga offer ng iba't ibang mga bansa. Mga idol, malaking tulong sana ang mga soft loans na ito upang makapag-acquire na ang Pilipinas na mga matagal nang napepending na proyekto. Ilang ulit na nga pong tumatagal ang acquisition project para sa mga multi-role fighter aircraft at submarine ng Pilipinas. At hanggang sa ngayon mga idol ay wala pa nga rin pong sapat na pondo o final decision ng AFP at DND kung alin nga ba ang bibilhin na submarine at mga fighter aircrafts. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!